Good morning mga kalahi! Welcome back again into my another video. In today's video, pag-usapan na natin is all about employer's interview. So if you are already lined up for employer's interview, congratulations and good luck. But before that, disclaimer muna tayo, no? Ang mga sasabihin kong ito is based lamang sa experience ko at wala po tayong kaugnayan or connection sa mga agency, no? Hindi rin po tayo immigration officer or manager to give you the best advice that I can, no? But this video will assure you na makakatulong ito ng malaki sa inyo, lalong-lalo na pag kayo mag-apply ng butcher dito sa Canada. So let's jump into our main discussion. So there you go. Kung ikaw man ay nakasalang na for employer's interview, good luck sa inyo mga sir at mga ma'am. And congratulations dahil you are one step away para makarating dito sa Canada. So today's video nga ay pag-uusapan natin or bibigyan ko kayo ng idea kung ilang interview ba ang pagdadaanan ninyo if you are applying for butcher's job in Canada. So bali may dalawang interview po tayong pagdadaanan, no? Unang-una is yung HR interview, no? Wherein dito sa HR interview na to is tatanungin kayo ng HR, no? Either HR manager man yan or recruiter, HR staff recruiter, no? Kung how do you hear about the application, no? Or how do you hear about the hiring? And then, kung ilang taon ka nang nag-work as butcher, of course, tatanungin din sa'yo kung anong company papasukan mo, then kung anong job position mo at anong mga ginagawa mo. So, yan yung mga common or usually ina-ask ng mga HR interviewer, no? And then, follow-up question to that is, kung okay lang ba ikaw na malayo sa family mo dahil nga mag-work ka sa ibang bansa, or are you willing to work overtime or longest hour if necessary, no, sa kumpanyang pagtatrabaho mo dito sa Canada. So, siyempre, sabihin mo dyan is yes, all yes, no, para there's a big possibilities or chances na ikaw ay masiselect ng HR interviewer, no. So, aside to that, pakitaan kayo ng mga pictures, no, or aside to that is pwedeng tatanungin kayo kung as butcher ano bang trabaho mo, at doon pa lang kung mali yung sagot mo is mapipil kayo, no? Or pag sinabing how many years you have been working as butcher, and then pag sinabi mong naka 10 years ka and then hindi mo naman alam kung ano mga ginagawa mo, so that is considered failed na rin, no? So kung tatanungin kayo is sagutin lamang ninyo ng maayos, no? At wag po kayong kabahan dahil nga lahat yung mga yan ay magbe-base lamang sa nakalagay sa application ninyo, no? So yun, and adding to that, ang mga tinanong pa sa akin noon is kung gumagamit ba ako ng mga ganitong equipment or tools, no, sa pinagtatrabuhan ko. So kung may makita man kayong something new, no, na hindi nyo ginagamit doon sa trabaho niyo, just say no, and then sabihin niyo na hindi kami gumagamit niyan dahil nga limited lang yung production namin per day, no? Kaya hindi record yung mga ganun. So maintindihan naman nila yan, no? Wag lang po kayo magsinungaling, sabihin niyo gumagamit kayo niyan pero hindi naman. So tagilid tayo doon, no? And aside to that, so on and so forth, no? Kung ano man yung ipapalap question ng HR interviewer sa inyo is maging dapat aware kayo sa mga ganyang question, no? So pangalawang interview na pagdadaanan nyo is a supervisor's interview. Wherein dito naman is doon sa pag-apply ko before, no? Dito tinatanong kayo kung how long have you been working as butcher, no? And anong company mo, how much productions did you do for a day, no? Mga ganong klaseng question ng mga tinatanong ng supervisor. And then aside to that is pakikitaan kayo ng picture and then papademonstrate sa inyo yan kung paano nga ninyo i-debone. Katulad na itong halimbawa, ham leg, pork shoulder, primal, no? So, dapat aware kayo sa mga primal cutting, no? And then, siyempre, i-demon nyo sa kanya kung paano nyo i-debone yung isang primal part na yun, no? So, dyan sila magbe-base kung talagang kayo ay legit butcher and well-experienced enough para maging empleyado nila dito sa Canada. So, aside to that is, kung may kakilala ka nga dito sa kumpanyang papasukan mo, kung may kakilala ka, mas maganda dahil nga additional points, no, sa inyo kung kayo ay may kakilala. Aside to that
is, di ba, i-demonstrate nyo sa kanya yung kung paano yung didibone. And then, there are 2 pictures na ipapakita sa inyo. So, random lang to, no? Hindi lagi ham leg, no? Diba, pork loin, no? Kung paano nyo i-debone yung pork loin na yan. So, yun, dapat alam din niyo kung paano nyo i-debone yun, no? So, may mga usual yung ginagawa ninyo sa trabaho nyo. Yun ang sabihin niyo, no? And dapat, ang pinaka-perfect dyan na sasabihin nyo, no? Is, dinidebone niyo ito na from bony to meaty ratio, no? Dapat walang masyadong natitirang laman doon sa bones, no? And of course, for example, I will debone this primal by just cutting the top of the bone, no, until to the bottom of the bone, no, and then vice versa. So yun guys, yan po mga dalawang interview pagdadaanan ninyo, no, sa pag-apply as butcher dito sa Canada. So sa mga nag-apply dyan, don't lose hope, tuloy-tuloy lang, no, and then sa mga aspiring butcher natin dyan na gusto mag-apply din to work and live in Canada with their families, is mangarap kayo, no? Hindi pa ulit yung lahat, no? So sa mga nag-change career naman, is may chance pa, no? Lalo pag bata ka pa, start now and don't waste your time, no? Para soon, nandito ka na. Dahil nga marami tayong mga engineers graduate, no? Nurses graduate, ginawa ang stepping stone yung pag-apply sa Canada. Ayun, dito na, and then PR na, at may iba-iba na rin mga trabaho. So yun guys, I hope you find this video useful and then nakatulong sana sa inyo itong video to. So if you like this video, please like, follow, and share. Thank you for watching mga kalahi. See you in the next video. Bye-bye!